Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon, yung palitan ng maanghang na salita between kay Executive Secretary Lucas Bersamin and dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Okay, parehas na abogado ha. Nagbatuan sila ng salita dahil dito sa ginawa ng Pangulong Marcos Jr. yung mass resignation of cabinet members. Unang nagsalita si Attorney Vic, sabi niya, hindi ang mga cabinet members ang problema, ikaw mismo ang may problema. Ito, sumagot naman si ES Bersamin, daldal ka ng daldal, 3 buwan ka nga lang ES. Ito, pakinggan natin yung palitan nila ng salita. Dali. Nawala ng signal. Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Taken out of office, wala pa siyang 3 buwan. Hindi kumasikmura ang korupsyon kung kaya tabo ay umalis ng Malacanang. Ang nais lamang nila ay magnakaw, kaya inindihan ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Isa pa. Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Taken out of office, wala pa siyang 3 buwan. Hindi kumasikmura ang korupsyon kung kaya tabo ay umalis ng Malacanang. Ang nais lamang nila ay magnakaw, kaya inindihan ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Taken out of office, wala pa siyang 3 buwan. Hindi kumasikmura ang korupsyon kung kaya tabo ay umalis ng Malacanang. Ang nais lamang nila ay magnakaw, kaya inindihan ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Si Vic Rodriguez, daldal. Okay. Kanino tayo maniniwala? Kay ES Bersamin na nagpapaliwanag na maganda daw yung ginawa dahil humane effort. Hindi daw sila naging diktador. Para hindi naman daw mapahiya yung mga cabinet members na tatanggalin. Sabi ni Atty. Vic, hindi problema ang mga cabinet. Ikaw ang problema, Mr. President. So, tanong ni ES Bersamin, maniwala ba kayo kay Atty. Vic? Yes, kung ako ang inyong tatanungin, mas naniniwala ako kay Atty. Vic Rodriguez kumpara dito sa presidente at ang kanyang ES Bersamin. With all due respect, dahil dating Chief Justice ng Supreme Court ang ES ngayon, kailan wala mas kapanipaniwala yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na ang presidente ang problema, not so much on the cabinet members. Bakit? Kung ang dahilan nila sa pag-reshuffle o pag-bold reset o pagpatanggal ng mga cabinet members ay yung dismal performance sa election, ang tingin ko, ang dahilan bakit sila natalo ay dahil sa pinilit nilang i-impeach si BP Sara, tapos sinundan pa yung pag-kidnap kay PRRD dinala sa Netherlands. Yun ang malaking dahilan. Of course, dahilan din yung hindi satisfied ang taong bayan sa buhay nila ngayon, nahihirapan. Yes, kasama na yun. Kailang ang main concern ng lalo na kaming taga Mindanao and some parts of Visayas, bakit walang nanalo na alyansa sa Mindanao and some parts of Visayas? Dahil mahal pa namin ang mga Duterte. Si Congressman Toby Chanco nang nagsabi, campaign manager ng alyansa. Ang dahilan kung bakit natalo ang alyansa ay dahil sa impeachment ni BP Sara. Yun na yun.
bago inimpeach si BP Sara, monthly nagso-survey ang alyansa. At sa survey nila, October, November, December, January, siyam ang alyansa candidates na pumapasok sa Magic 12. After yung impeachment, sinundan ng kidnapping, ayun na, wala na. Kaya hindi na sila nagrally, nagkampanya sa Mindanao dahil kitang-kita sa survey. Wala na. Galit na ang taga Mindanao, galit na ang taong bayan. Yun ang dahilan, not so much on the performance of cabinet. Oh, maganda sanang action yun, yung pinaresign lahat. Okay sana kung talagang maraming tatanggalin. Eh, hindi man. As of now, isa pa lang ang natanggal. Si DNR Secretary pa lang ang natanggal. All the rest, nandyan pa rin. Akala ko, accepted na ang resignation ni Soljen Guimara. Kailang wala pa rin confirmation. Nabasa ko sa column ni Mr. Rigoberto Tiglao. As of yesterday, sabi niya, isa pa lang ang ano. So ano yun? Papogi lang yun. Papogi lang. Bakit mo i-mass resignation ang lahat na 38 ang pinaresign eh. Tapos iisa lang ang sisibakin. Bakit? Eh kung tinawag na lang ang DNR Secretary at sabihin, alis ka na. Ay hindi daw pwede kay diktador ang labas. Naging humane daw para hindi daw mapahiya. Ito mas lalong nakakaya. Yung kalagayan ni DNR Secretary na pinaresign lahat tapos siya lang ang sinibak. Di mas lalong na-highlight yung kanyang pag-alis sa gabinete. Kaysa yung tahimik lang, tinawag, kinausap, silently, resign, sabi lang, health reasons or whatever. Yun na, mas dignified pa pag-alis niya kaysa itong nangyari ngayon. So, again, between E.S. Bersamin and Attorney Vic Rodriguez, I will go for Attorney Vic. Mas, sayang nga, hindi siya nanalong senador. Number 1 siya sa aking balota, si Attorney Vic Rodriguez. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa saging lakatan ni Manoy si Dreno ug akong bisitahon ang iyang asawa. Mayong udto nang. Ay, udto. Nag-aabono ka nang. Nag-abuno ko. Asa day si Manoy nang? Nag-nginadlaw. Nanginadlaw. Okay. Palit og bugas. Oo, nindot na gid kaay ang tubo sa saging ninyo nang oh. Oh, nindot na. So nindot na gid nga tan-awon ang saging lakatan ni Manoy. Tungod kay mga dagko na. So kami tanan nga nagtanom dinhi og saging lakatan 2,000 kapin na ni ang among tanom nga saging lakatan. So daghan-daghan na gyud og mga kita gid nato nga dagko na gyud. Pila gani ni kapunuan ninyong saging ng lakatan nang 170. 170 tanan. So daghan-daghang gyud. Oh. Og karon nang unsa imong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom sa pagsuporta sa abono.
Salamat sa nagtanaw og video ug labaw sa Ginoo nga nagpasalamat jud ko kay naay nagsuportar sa amoa padayon mi kay kuan ang ay among makasuportar. Salamat kayo Pati nang. akong mga estudyante. Oo. Salamat kayo nang.